Hola! Isa na naman ngang cooking serye by Mama Dora. Tignan niyo naman yung aking kawali. Napakaitim. Ang menu for today nga ay chicken curry. So, native na chicken nga yung ating gagamitin sa chicken curry. And napaka-creamy nga nitong chicken curry ko dahil meron akong natutunang bagong style ng pagluluto para hindi magbuo-buo yung kanyang gatas. So, first step, always, igisa ang bawang, sibuyas at luya. Bahala ka na kung anong teknik mo, kung anong mauuna sa tatlong yan. Basta, ang alam ko, magkikita-kita rin naman sila sa finals. Pag alam mong lumabas na yung aroma ng inyong iginisa, ilagay mo na rin yung chicken. So, itong chicken native nga natin ay hindi ko na pinakuluan dahil dalaginding pa tong mga to. O kabataan pa lang nga nila. So, kasarapan! I'm so blessed dahil nakatira kami sa bukid, yes. So, napaka-blessed namin kasi nag-decide kaming tumira sa bukid at unlimited ang chicken. Yes, organic po ito dahil hindi naman nga sila kumakain ng feeds at kung anumang chemical. Nakakatuwa na yung mga pangarap mo lang noon ay unti-unti mong nakakamtan. Yes po, may mga tao pong kagaya ko na ang mga pangarap po ay ganyan kasimple. Yung simpleng buhay sa bukid. So, yun lang kasi talaga yung pinangarap ko, namin ng asawa ko. Pero, kapag ka gumawa pala talaga ang Diyos sa buhay mo, beyond compare o beyond measure yung ibibigay niyang blessings. So, hindi naman dahil hindi ka nag-i-expect ng blessings from above. Pero, yun nga, hindi ka kasi mapaghangad ng kung ano pa mang labis. Kaya, kumbaga, napakalabis na ng mga binibigay ng Diyos sa'yo. Hindi mo na expected yung mga binibigay niya. So, parang feeling mo napakalaking biyaya na nung mga binibigay niya sa'yo ngayon. Taliwas sa mga haka-haka at agam-agam ng mga tao sa paligid mo. Sa bagay, sabi nga nila, bigyan mo ng sulyap, pero wag kang mag-focus doon sa mga bagay na pinupukol nila sa'yo kasi ikaw, higit kanino pa man at ang Diyos yung nakakakilala sa pagkatao mo. Ano pa man yung mga paninirang lumabas, ano pa man yung mga issues na gawin nila about sa'yo, yung tipong the more na dinadown ka ng kapwa mo tao na hindi ka kilala ay hindi lang 3 times o 10 times kang inaangat ng Diyos. Napasarap na naman nga yung kwento ko. So, nakita nyo yun. Habang ginigisa ko nga, sinasangkot siya. Nilagay ko na rin yung paminta at yung curry powder. So, curry powder from McCormick nga yung gamit ko para konti lang yung ilagay mo ay matapang na siya. And then, nung nasangkot siya na nga, ay nilagay ko na itong gata. Yes. So, yung gata muna. Aantayin natin siyang magmantika. So, nilagyan ko nga din ng isang chicken cubes para lumasa palalo. Pero, kakaiba yung linamnam ng native chicken compare sa nabibili sa palengke. Hindi ko alam kung same tayo ng pagluluto ng chicken curry kasi yung iba, gata lang yung ginagamit. Ako kasi nilalagyan ko pa siya ng evap milk. Dati halos sabay kong ilagay yung gata and then yung evap. So ngayon, may napanood kasi ako na sa last part daw yun ilalagay. So ang ginamit ko nga pampalasa ay patis and then kung gusto ko ng manamis-namis ay isang stick ng Equal Gold. So yan, hindi na kami gumagamit ng regular sugar sa bahay, Equal Gold na. So hindi ko nga iprinito itong patatas at yung carrots. So ilalagay ko na lang sa last part gaya ng usual na pagluluto ng mga ganitong lutuin. Pero meron kasing iba na priniprito na nila yan and then itatoppings na lang nila. So, napansin ko nga din na mas kakaiba yung linamnam nitong evap na ito compared doon sa isa na same brand naman pero kulay dilaw. Oo, mas mahal nga lang ito pero in fairness, mas malinamnam talaga ito. So, eto lagi yung pinapahanap ko sa nanay ko kapag may lutuin ako na gagamitan ko ng evap. So, nilagay ko na nga din yung carrots, patatas at yung bell pepper kasi magsasama-sama. Magkikita-kita din naman sila sa finals but kasi hinihiwa-hiwalay pa natin. Ewan ko ba bakit gustong-gusto nating gawing komplikado ang mga bagay-bagay gaya ng sa pagluluto. Ayan. Masarap pa din naman yung luto ko kahit patsyam. Oh, Java, kita mo. Napakaganda, napakakulay full. Pero syempre, ang mahalaga ay masarap. Wow!
So, bago pa naman nga mag-asawa ang Mama Dora ay nagluluto-luto na. It's just that, nung ako ay nag-asawa ay medyo nakaranas ang Mama Dora ng traumatizing na eksena ng buhay. That's why nahinto ako sa pagluluto at ayoko nang magluto. Yes, na-degrade kasi ako sa nangyari. At mula noon ay gusto ko na lang kumain ng kumain. Ayoko nang magluto. So, minsan talaga ay makakaranas tayo ng mga masasamang pangyayari sa buhay natin and then parang makaka-apekto yon doon sa talent natin or doon sa hobby natin, doon sa kagustuhan nating magluto. So, ewan ko din. And then, later on ko na lang na-realize na, oh, what if balikan ko kaya ang pagluluto? So, ayun na nga, doon na nag-start. Nangialam na ako sa kusina. At pinakialaman ko na, binutingting ko na ang aming kusina. So, tingnan nyo naman sa likod, sa aming dirty kitchen. Ayan, tingnan nyo yung anak ko, diba? Hindi niya mahanap yung banyera. Kaya sa malaking kaldero siya naligo. So, siya nga pala si Ate Dia, ang aking panganay. So, 5 years old lang yan. Turning 6 years old ngayong November 27. Pero tingnan mo naman, napakalaking bulas. So, sabi ko nga dapat dito ka anak, naligo sa Salyasi kasi mas bagay dito. Tapos, isa lang na kita. So, fast forward nga, balikan natin ang ating niluluto. Ganito na siya kaganda. Nag-reduce na yung nilagay nating gata. So, halos naging sauce na yung nilagay nating gata. Yan. So, wala pong pampalapot yan. Kusa lang siyang nag-reduce. So, ayan na yung time na inaantay kong ma-perfect na yung lambot ng karne. And then, ilalagay na natin dyan yung gatas. So, pinatay ko na nga yung apoy kasi pwede naman pala yan. So, nilagay ko nga lahat yan, yung buong lata ng gatas na yan para damang-dama yung creaminess. So, nothing special nga. Chinacharot ko lang kayo. Yun lang talaga yung technique na sinasabi doon sa napanood ko. Pero sinunod ko lang. Kasi usually, pag nilalagay ko na agad yung gatas kasabay ng gata, ang ending is nagbubuo-buo siya. So, maging sa sopas, ganyan din pala yung magandang gawin. So, try din natin sa sopas one time. Although na-try ko na, hindi ko lang nagawan ng vlog. So, ang kalat pala talaga ng aming kusina. Ngayon ko lang napagtanto. So, patapos na nga yung ating video at alam ko naman ang inaabangan nyo sa dulo ng video na to is yung pangalan ng masya-shoutout. So, ayan, I decided na bawat video ay isa ang masya-shoutout mula sa ating mga active viewers, engagers dito sa ating YouTube and also sa ating page ng Mama Dora page. So, ito ang iyong lucky night, Neriza Manalang, dahil napaka-active mo. Kahit repeat winner ka na, ikaw ang isa-shoutout ko for tonight's video. Neriza Manalang, mag-message ka sa ating page to claim your prize. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!